Hindi ako mayaman. Hindi galing sa mayamang pamilya. Hindi ako nanalo ng loto. At hindi ko binenta ang kidney ko para makakuha ng ganoon kalaking halaga. Ordinaryong empleyado lang ako. Regular na sweldo, regular na trabaho. At 8 taon pagkatapos ng aking unang araw sa trabaho, binuksan ko ang aking savings account. At para sa unang beses sa aking buhay, nakita ko ang isang numero na hindi ko akalaing makikita. Higit sa 1 million pesos. Gusto kong ibahagi sa inyo kung paano nangyari yon. Hindi yung magandang bersyon, kundi yung totoo. Kasama ang mga pagkakamali, kasama ang mga setback, kasama ang mga araw na gusto kong sumuko sa buong sistema. Kasi ang hindi naririnig ng karamihan sa mga millionaire story ay kung gaano kabigat ang malaking bahagi ng daan. Nung nagsimula akong magtrabaho, 20,000 pesos ang sweldo ko. Fresh graduate, excited sa first job. At katulad ng karamihan, ang unang 3 buwan ko ay puro gastos. Bagong damit para sa opisina, mga lakad kasama ng mga bagong kasamahan, pati na rin yung pakiramdam na deserving ako ng konting reward dahil nagtrabaho naman ako ng husto sa pag-aaral. Ang savings ko sa unang 3 buwan? 0. O mas tama, negatibo. Nag-swipe pa ako ng credit card ng mahigit sa dapat. Ang turning point sa lahat ng ito ay ang isang napakasimpleng tanong na tinanong ko sa sarili ko pagkatapos ng 4 na buwan sa trabaho. Nakaupo ako sa opisina, nakita ko ang aking payslip, at napansin ko na halos walang pagkakaiba ang nasa bulsa ko ngayon kumpara sa nakaraang buwan. At naisip ko, kung magpapatuloy ako ng ganito, magiging kapareho pa rin ba ng ngayon ang itsura ng financial life ko sa loob ng 5 taon? Ang sagot ay malinaw, at ayoko noon. Ang unang bagay na ginawa ko, at ito ang nagbago ng lahat, ay tinanggal ko ang manual na desisyon mula sa pag-ipon. Sa araw na dumating ang sweldo ko, nakaset up na ang automatic transfer. 3,000 pesos agad ay napupunta sa isang hiwalay na savings account na hindi ko basta-basta maaabot. Hindi 3,000 pesos ang sobra. 3,000 pesos muna bago lahat. Pay yourself first. Hindi lang payo iyon. Iyon ang pinaka-epektibong sistema na natuklasan ko sa buong journey ko. Ito ang unang beses na naramdaman ko ang tunay na pagkakaiba sa dulo ng buwan. Ang 3,000 pesos bawat buwan ay 36,000 pesos sa isang taon. Hindi malaki, pero ito ang pundasyon. At ang mahalaga, hindi ko naramdaman na nawala ang 3,000 pesos dahil hindi ko nakita. Ang pera na hindi mo nakikita ay hindi mo magagastos. Pagkatapos ng 6 na buwan, pinalaki ko ang auto-transfer sa 5,000 pesos. Pagkatapos ng 1 pang taon, 7,000 pesos. Hindi ako nagpalaki ng agad at forced. Tiniyak ko muna na kaya ko bago palakihin. At bawat beses na lumaki ang auto-transfer, kakaiba ang nararamdaman. Para kang nagbibigay ng raise sa sarili mo, pero sa iyong kinabukasan. Ang pangalawa na ginawa ko ay inilipat ko ang ipon ko sa mas mataas na interest account. Nung nagsimula ako, natulog ang pera ko sa regular savings account ng malaking bangko. Less than 1% ang interest. Wala akong alam noon. Nung nalaman ko na may mga digital banks na nagbibigay ng 4 hanggang 6% bawat taon, dali-dali nilipat kong ipon ko. Hindi ito malaking desisyon. 5 minuto lang setup sa phone ko. Pero sa loob ng ilang taon, malaki ang pagkakaiba ng halaga ng interest na natatanggap ko kumpara sa kung nanatili ako sa lumang account. Ito ang kapangyarihan ng compounding. Hindi mo siya nararamdaman sa simula, pero ramdam na ramdam mo paglaki ng ipon. At sa isang punto, parang nagtatrabaho na rin ang iyong pera para sa iyo habang nagtatrabaho ka. Pero bago tayo magpatuloy, kung gusto mong laging updated sa ganitong content, like at subscribe at pakiclick na rin ang notification bell. Salamat, kasi ang susunod na bahagi ay yung parte ng kwento na madalas hindi sinasabi. Pagsapit ng 3 taon ng aking journey, may nangyari na halos sumira sa lahat. May emergency sa pamilya, malaking gastos na hindi ko inaasahan at hindi maaaring ipagpaliban. At ang pinakamasakit, kailangan kong gamitin ang karamihan ng aking ipon noon. Ang 3 taon ng consistent na pag-iipon, halos nawala sa loob ng iilang buwan.
Naalala ko ang pagbubukas ng banking app pagkatapos ng lahat at nakita ko ang numero na halos pareho sa numero nung nagsisimula pa lang ako. 3 taon ng disiplina, 3 taon ng pagpipigil, 3 taon ng paulit-ulit na tamang desisyon at nakabalik ako sa simula. At maaari akong tumigil. Marami ang titigil sa punto na yon dahil parang walang silbi ang lahat ng ginawa mo. Pero may isang bagay na nagbago sa mindset ko noon. Napagtanto ko na ang 3 taon ay hindi nawala. Ang kaalaman ko, ang disiplina ko, ang sistema ko ay nandun pa rin. Ang pera lamang ang nawala. At ang pera ay maaaring ibalik ng sistema. Ang sistema ay hindi maaaring ibalik ng pera. Kaya nagsimula uli ako. Parehong paraan, parehong disiplina. Pero ngayon, mas mabilis. Kasi alam ko na ang daan at hindi na ako natakot. Sa ika-4 na taon ng journey ko, nagdagdag ako ng source of income. Hindi malaki sa simula, mga 3,000 hanggang 5,000 pesos na dagdag kada buwan mula sa isang simpleng sideline na ginagawa ko sa mga oras pagkatapos ng trabaho. Pero ang lahat ng dagdag na income na yon, direkta kong ipinunta sa savings. 1 sentimo ay hindi ko ginamit para palakihin ang lifestyle ko. Ito ang pinakamalaking accelerator. Hindi ang laki ng sweldo, kundi ang pagkakaroon ng dagdag na kita na direkta sa ipon nang walang temptation na gumastos. Sa ika-6 na taon, nakita ko ang 500,000 pesos sa aking account. Nag-celebrate ako para sa kaarawan ng ipon ko. Walang malaking gastos. Kainan lang sa bahay, maliit na reward sa sarili. Pero iyon ang unang beses na naramdaman ko na ang ₱1,000,000 ay hindi na imposible. Hindi na abstract. Totoong maaabot. May petsa na siya sa isip ko. At sa ika-8 taon, 8 taon mula nang mag-umpisa ang auto-transfer ng 3,000 pesos, binuksan ko ang banking app ko isang umaga bago magtrabaho. At nakita ko ang numero, 1,042,317 pesos. Hindi ako naiyak, pero ilang minuto akong nakatayo sa parehong posisyon. 8 taon. Regular na sahod. Walang jackpot. Walang inheritance. Walang negosyong biglang sumabog. Sistema lang. Consistency lang. At ang desisyon na gawin ng tamang bagay, ng paulit-ulit. Kahit walang nakakakita. At kahit walang nagpupuri. Kung tatanungin mo ko kung ano sana ang ginawa ko ng mas maaga, 2 lang ang sagot ko. Una, sana nagsimula ako ng mas maaga. Kahit 1,000 pesos lang sa una, dapat nagsimula na agad kasi ang pinakamalaking kalaban ng compounding ay ang oras na nawala at hindi na mababalik. Pangalawa, sana hindi ako natakot na palakihin ng mas mabilis ang auto-transfer. Maraming beses na nag-aatubili ako na palakihin kasi parang malaki ang 500 pesos na dagdag. Pero sa katotohanan, halos hindi mo nararamdaman ang 500 pesos na difference sa monthly expenses mo. Pero nararamdaman mo siya ng malaki sa savings account mo pagdating ng ilang taon. Ang mensahe ko sa iyo ay simple. Hindi kailangan ng malaking sweldo. Hindi kailangan ng malaking simula. Kailangan mo lang ng tamang sistema, ang disiplina na sundin ito kahit walang nagmamasid, at ang lakas ng loob na magsimulang muli kapag may setback. Ang ₱1,000,000 ay hindi isang numero. Ito ay ang resulta ng libu-libong maliliit na desisyon na ginawa ng tama, ng walang putol, sa loob ng maraming taon. Alin sa mga nabanggit dito ang gusto mong simulan ngayon? I-comment mo sa baba.